Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome sa ating quiet time. Sa ating pong pagbubulay-bulay ay basahin natin ang Marcos 8 verse 34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang utos po na ito ay hindi ordinaryong utos. Ito po ay isang pribilehiyo na utos. Subalit ito ay malambing na utos sapagkat ang tumatawag ay ang ating Panginoong Hesus. Sa mga magulang ay naniniwala po ako na isa sa mga strategies ninyo ay ang magkaroon ng deal sa inyong mga anak upang sumunod sila, no? Pag sinabi nyong mag-aral na mabuti, gawin mo lang to, tapusin mo lang ang pag-aaral mo, ganito, ganyan, at marami pang iba, ay laging may deal or no deal. Pero dito sa ating binasa ay walang ibang inaasahan ang Panginoon kundi madama at tanggapin yung pagsunod sa ating Panginoon. Na ito ay hindi lamang basta sinabi ng Panginoon, kundi ito ay nagpapahayag ng requirements. Na hindi ito optional. Ito ay utos na hindi optional. At ito ay requirements o panuntunan sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Kaya kung kinikilala natin ang ating sarili na alagad ng ating Panginoon o tagasunod ng ating Panginoon, ito ang marapat nating taglayin. At kung ikaw ay nasa panahon pa na nag-iisip, nagbubulay-bulay, na at nag-aalinlangan pang sumunod sa Panginoon, ito ang ipinapahayag sa atin. Ang i-deny o itanggi ang ating sarili ay hindi madali. Sapagkat ito ay sa naturalesa ng mga tao, ito ay hindi madaling gawin sapagkat para sa atin napakahalaga na maging totoo tayo. Maging totoo tayo na ito yung gusto ko, ano yung priority natin. Pero dito sa sinabi ng ating Panginoon na deny yourself, ay nagpapahayag na i-give up natin ang lahat sa Panginoon. Ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Walang reservations, that we have to put Jesus in our lives first. Kailangan na gawin nating priority. Number 1, seek ye first, seek God first in our lives. Dito tayo minsan o madalas nahihirapan sapagkat naroon tayo sa pagtimbang ng pangangailangan at pananampalataya. So, itong requirements na ito ay inuna yung denying ourselves. Deny ourselves. So, ipinapaalala sa atin na ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Pangalawa, take up your cross. Pasanin ang krus. Hindi ito nagpapahayag na magbuhat tayo ng krus. Na kailangan nating mahirapan sa pagdadala ng krus, kundi ito ay nagpapaalala sa atin at ipinapahayag sa atin na we are willing to sacrifice for the Lord. Na kung uunahin natin ng Panginoon, ibigay na natin yung pinakamabuti na handa tayong magpasakop sa presensya at kabanalan ng ating Panginoon. Handa tayong magpasakop sa kanyang kautusan na tayo ay sumunod ng walang pag-alinlangan, na handa tayong ipagkatiwala yung ating sarili.
sa anumang posisyon ng paglilingkod, na kahit tayo nasa comfort zone, aalis tayo doon for the sake ng kalwalhatian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, handa tayo na magbigay ng ating buhay, ng ating panahon, ng ating mga tinatangkilik just to follow Jesus. And the third requirement, follow Jesus. Maaring yung iba, nag-decide maging Kristiyano, nag-decide magbago sa biyaya ng Diyos. Naging Kristiyano, subalit hindi humakbang ang mga paa, ni hindi gumalaw ang mga kamay. Pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya't bahagi ng ating pananampalataya ay ang pagpapakita na tayo ay tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging tapat na lingkod ng ating Panginoon, pagiging tapat na mananampalataya. May nakakakita man o wala, ay hinahayag na tayo ay mga Kristiyano handang sumunod kay Kristo. Ibig sabihin, hindi natin ikinahihiya na tayo ay mananampalataya, hindi natin ikinahihiya ang ating Panginoon. Kaya ipahayag natin na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Hindi natin kailangan sabihin na I deny myself, I take up the cross, I am following Jesus. But it manifests, na i-express ito sa pamagitan ng ating paglilingkod, ng ating pagmimisyon, ng ating pagmiministeryo, ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, kung nais mong sumunod sa paanyaya ng ating Panginoon, na sumunod sa Kanya, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. With a good heart, with a humble heart, seeking God first, with submission in His presence, and faithfully walking and following Jesus. Let's pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa panawagan niyo sa amin. Salamat sapagkat hindi man kami karapat-dapat ay binigyan niyo kami ng salitang ito na inaanyayahan mo kaming sumunod. Pakilusin niyo po ang aming buhay, O Diyos. Ihakbang mo ang aming mga paa sa pamamagitan ng pagpapatibay sa aming pananampalataya. Patawarin niyo po kami kung kami ay hindi nakakasunod. Kaya sa inyong mga lingkod, sa inyong mga anak, sa inyong mga tagasunod na nagpasya na maging bahagi ng inyong kalwalhatian, ng inyong kaharian, O Diyos, dalangin po namin na kami gawin mong tapat, paging dapatin mo ang aming buhay sa inyong kapurihan at kabanalan. Tulungan niyo kami na maging buhay na patotoo ng inyong kapangyarihan. Kaya tulungan niyo kami na maging tapat na mga lingkod. Kaya sa iyo, O Diyos, kami ay nagtitiwala na pagpapalain mo ang lahat ng mananampalataya, pagpapalain mo ang lahat ng mga kaanib ng iglesia, at pagpapalain mo sila man ay hindi pa nagpapasyang maging tagasunod mo. Pagpapalain mo ang mga lingkod mo sa iglesia, mga lingkod mo sa bayan, at mga lingkod mo na sumusunod sa iba't ibang pamamaraan. Purihin ka, O Diyos. Sa inyo kami nagtitiwala, sa inyo kami nagpapasakop, sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, deny yourself, take up His cross, and follow Jesus. God bless everyone.